Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinakailangang tugunan ng Pilipinas ang mga hamon sa edukasyon dahil ito ang magtutulay sa pagkamit ng bansa sa pagiging first world nation nito sa taong 2050. Ito ang naging pahayag ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President George Barcelon sa sidelines ng 49th Philippine Business Conference o PBC sa Manila Hotel. Aniya, kinakailangang ayusin palalo ang public school education maging ang kalidad ng mga guro. Sinang-ayunan nito ni Senador Sherwin Gatchalian at sinabing kailangang paghusayan ng public schools dahil 86% sa mga estudyante o karamihan sa mga magiging kabilang sa sektor ng manggagawa ay nag-aaral sa public schools. Ayon sa mga mambabatas, ipinakilala ang K-12 Basic Education Program sa bansa upang bigyan ng pagpipilian ng mga estudyante para sa kanilang kinabukasan. Una, ang magpatuloy sa pagkamit ng mas mataas na antas ng edukasyon. Ikalawa, ang magkaroon ng trabaho. At ikatlo, ang tahaki ng pagnenegosyo o maging entrepreneur. Ngunit ani Gatchalian, noong 2018, 10% ng 1.2 milyong senior high school graduates ay hindi nakatuntong sa kahit anumang curriculum exit. Nakita sa datos na kung wala silang trabaho o hindi kabilang sa sektor ng manggagawa ay hindi na sila bahagi ng eskwelahan. Tiniyak naman ni Gatchalian na mayroong 3 panukala ang nakahain sa Kongreso upang tugunan ang suliranin sa K-12 program. Kabilang dito ang Batang Magaling Act upang resolbahin ang skills mismatch sa senior high school. Paglilikha ng Tripartite Council, isang institutional body na binubuo ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor upang ayusin ang sektor ng manggagawa. At ang Enterprise-Based Education and Training Act na magpapatibay sa apprenticeship program. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ang European Union o EU at ang Pilipinas ng 60 milyong euro financing agreement para sa Green Economy Program ayon sa pahayag ng EU Commission at ng Department of Finance o DOF. Sa isang pahayag, sinabi ng EU Commission na layo ng mga kasunduang nilagdaan sa Global Gateway Forum sa Brussels sa matulungan ng Pilipinas sa pagpapabago ng ekonomiya nito. Kabahagi pa rin ito ng kontribusyon ng EU sa inisyatiba ng mga kasapi hinggil sa green economy. Kasama rito ang pagtanggap sa circular economy, pagbabawas ng paggamit ng basura at plastic, pagtitiyak ng supply ng tubig at wastewater treatment, pagsusulong ng energy efficiency at paggamit ng renewable energy upang tugunan ang krisis sa klima. Upang makamit ito, layunin ng EU na makipag-ugnayan sa nasyonal at lokal na pamahalaan at sa pribadong sektor upang itaguyod ang green investments, bonds, maging mga kakayanan na nakasentro sa green economy. Ilan sa mga bansang kasapi sa EU ang nagbigay kontribusyon sa inisyatiba sa pamamagitan ng pinansyal, katulad ng Spain, Finland, Germany at France, habang sa pamamagitan ng expertise ang mga bansang Austria, the Netherlands at Sweden. Nagpasalamat naman si Finance Secretary Benjamin Jokno sa suporta ng EU para sa climate change agenda ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magmamonitor ng business climate sa bansa ang investment deal team na itatatag ng Australian government sa Manila upang makalikha ng maayos na desisyon sa pamumuhunan ang mga Australian firm. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Hae Kyung-yu, PSM. Sinabi pa ni Yu na maglalagay ang Australian government ng mas maraming resources sa Pilipinas para sa pananaliksik at pagmomonitor ng business environment, kasama na ang pagbibigay ng analysis sa Australian investors. Kasabay ito ng pag-anunsyo ni Australian Trade and Tourism Minister Don Farrell na bubuo sila ng isa sa mga deal teams ng Australia dito sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Yu sa pamamagitan ng tama at maayos na klima sa pamumuhunan, layunin ng magiging Manila Deal Team na makakuha ng mas maraming investment deals sa pagitan ng mga kumpanya ng Australia at Pilipinas. Ayon naman kay Senior Trade and Investment Commissioner Christopher Lim, magtutulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Trade and Industry o DTI, ang Australian Trade and Investment Commission at ang Export Finance Australia sa pagtatatag ng deal team sa Pilipinas.
Bilang bahagi ng Australia Southeast Asia Economic Strategy 2040, inaasahan aniyo na mayroong bibisitang business mission sa Pilipinas sa pagsisimula ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.